Ano sa tingin mo ang gamit ng coconut? Pwede po siyang gamitin sa paggawa ng bubong or haligi ng bahay. Sa food na I think kilala rin sa Philippine culture. Ginagawa siyang bunot. Ayun, ginagawa siyang sa mga wax. Yung sa mga delicacies po. Panluto, pwede rin siyang gawing oil. For me, yung use po ng coconut is for income. Then, it can use in different industries po, like sa mga provinces. So from coconut, we can produce coconut husk and the coal dibao. We can use this as coal production of which we can generate income with this. Ang coconut, alam natin siya na as the tree of life. Yung paggamit ng coco peat, ang pag-utilize nito is one of the advantages to promote and bolster our agriculture industry and other industries as well that uses coco peat. Grabe, palo yung sagot nila. Pero for me, coconut is for BJ. What do you think po ang gamit ng coconut? Hindi naman tatawaging tree of life ang nyog for no reason. Marami ka na kasing magagawa sa isang coconut fruit. Kung nauuhaw ka, pwede mong inumin ng coconut water o buko juice. Pwede ka ring makagawa ng asukal at mantika sa mga laman nito. Ang shell naman ay magagamit bilang plato o baso at pwede rin maging uling. Ang coconut o nyog ay isang uri ng prutas na parte na ng buhay nating mga Pilipino. Hindi naman ito nakakapagtaka dahil isa ito sa mga pangunahing produksyon ng Pilipinas. Ayon sa DOST Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development, 69 out of 82 provinces sa ating bansa ang may kontribusyon sa industriya ng nyog. Napakaraming gamit ng coconut. Pero hindi lang ito natatapos dyan. Marami ka pang magagawa gamit ito at yan ang pinatunayan ng mga TUPN researchers. Arduino-based sound acquisition system for coconut maturity classification and prediction using fast Fourier transform and C5.0 algorithm. So, hello everyone, I'm Roy Vincent Perez, one of the proponents of the CocoStick 2.0. So, CocoStick 2.0 is one of the thesis or projects from ECE department. Our study is about design of Arduino base with forced convection, solar air heat integration, and dual power sources for enhanced heating for cupra drying. Or mas tinatawag po namin siyang Smart Cupra Drying. I'm FGE Raytana po, 4th year DSCE, Section C po. Pero yung mga kagroup ko po talaga, Section A. Yung CocoStick, bakit yun yung name namin? So CocoStick means coconut and acoustic. Alam naman natin yung mga magbubuko, ginagamit nila yung pagpitik or pagkatok sa mga buko para malaman nila yung uri ng coconut o yung maturity ng coconut. Gumawa kami ng device na kayang classify ng coconut maturity through knocking. From that sound na na-produce, na mapupunta siya doon sa prinogram namin na code doon sa Arduino Nano, ma-process niya through fast Fourier transform, makukuha niya yung maturity ng coconut. Yung study po namin is device siya for cupra drying na mas pinabilis at hindi na po need bantayan kasi may real-time monitoring na siya and mas lessen na din po yung energy consumption kasi naglagay po kami ng solar panel po. The key findings that we discover is about its efficiency po kasi sa mga traditional drying po, yung ginagamit ng mga farmers namin na pinuntahan, ano po sila, smoke drying. Usually po, pag smoke drying, hindi lahat naluluto kasi by layer po. And some of their cupra is nare-reject po pag tinatransport na. So sa amin po kasi, meron kaming real-time na nagmo-monitor ng quality ng cupra. So malilesen po yung mga rejected. Tapos sa energy consumption po, mas mura. Kasi hindi na po magamit usually ng electricity. Isa kasing problem dito sa Pilipinas is hindi natin na ma-maximize yung different maturities ng coconut. Hinahayaan na lang ng mga magbubuko na mas spoil
or hinihantay na lang nila pumatak or bumagsak yung buko dun sa puno. So, ang ending, nagiging kopra na lang. Hindi natin na ma-maximize yung pang salad, yung pang buko juice, yung pang bukayo, ganyan. Kasi nga, hindi precise yung pag-classify natin ng coconut ng nakasabit pa. With the help of our device, we can maximize the different maturities. And possible, ma-maximize din natin yung coconut sa iba't ibang variety na pwede siyang magamit. Nag-usap-usap po kami ng mga ka-group ko and nakita po namin yung farmers which is nasa low-lying po sila. Hindi po sila nabibigyan ng mga sapat na kita. Yun po yung mas nagbigay sa amin ng inspirasyon para makatulong po sa mga farmers. Alam niyo ba na hindi lang yan ang coconut invention na gawa ng TUPians? Noong 2003, nagkaroon ng collaboration ang Technological University of the Philippines at ang Nihon University upang pag-aralan ang coconut metal ester bilang petrodiesel quality enhancer alternative or substitute fuel. 3 sa mga researchers ay galing sa TUP. Sila ay sina Engineer Carlos Zapanta, Professor Ray P. Hizon, at Professor Felipe M. Argamosa. Okay, so CME, or what we call the coconut metal ester, is a type of biodiesel made by converting coconut oil into metal ester. It can use as an alternative to traditional diesel fuel, or we can use it as a blend for diesel fuel. Can you share any remarkable insights gained from conducting the testing phase of this project at Nihon University? Professor Carlos Zapanta stayed in my university and conducted an experiment with my student. Actually, our test from Nihon University is the first testing of biodiesel for coconut oil for the CME. That was very good work, and we can get many test results, good results. Ang biodiesel ay isa sa mga alternative sources of energy. Ito ay renewable at biodegradable sapagkat mula ito sa mga plant oils. Ang pangunahing layunin nila sa kanilang pag-aaral ay magamit ang CME bilang PDF quality enhancer para mabawasan ng air pollution at negatibong epekto ng paggamit ng energy sources sa ating kalikasan. Hindi lang yan, kundi pati na rin ang mapabuti pa ang performance ng mga transportation engines. Mahigit 2 dekada nang nagtutulong ang government at private institutions upang makagawa ng sarili nating biodiesel. Nais nilang malaman ang kakayahan ng coconut metal ester bilang alternatibo sa ating nakasanayan. Ngunit noong panahong iyon ay mas tumaas ang presyo ng coconut oil at mas bumaba ang presyo ng petrodiesel quality enhancer kaysa sa coconut oil. Kaya't pinatigil muna nila ang pag-aaral dahil hindi ito nakahikayat ng local at foreign investors. Nang maipatupad ang RA 8749 o Philippine Clean Air Act, naging magandang pagkakataon ito para maipagpatuloy ang kanilang research. Matapos ang ilang taong pag-aaral, nailunsad ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo noong April 21, 2004 ang Coco Biodiesel Program. Ano ba ang Coco Biodiesel? Ang Coco Biodiesel ay ang nabanggit nating coconut metal ester kanina. Gawa ito sa coconut oil, kaya ito ay renewable at biodegradable. Mababa rin ang nitrous oxide at sulfur oxide emissions na kadalasang sanhi ng smog kung gagamitin ito. At first, about output. Mixing rate of CME increase, the output power decrease, and efficiency slightly decrease. That is the first finding. And about emission, it is very good. Every emission decrease as a mixing rate of CME increased. Base sa resulta, mayroong 20% nitrogen oxide reduction at 70% reduction of particulate matter. Malaking bagay ito sapagkat ang mga pollutants na ito ay ilan sa mga sanhi ng air pollution. Pero bakit nga ba mas magandang gamitin ng Coco Biodiesel kaysa sa nakasanayan nating petrodiesel?
Una, nakatutulong ito sa sektor ng transportasyon. Malaki ang matitipid ng mga drivers sa mga maintenance cost ng kanilang sasakyan dahil may lubricating and cleaning properties ang Coco Biodiesel na hindi nakakasama sa mga makina kundi mas binuboost pa nito ang engine power at acceleration. Nakatutulong din ang Coco Biodiesel sa coconut industry. Dahil sa Coco Biodiesel, nagkaroon ng fully established at sustainable use ang mga nyog sa bansa na magdudulot ng mas maraming trabaho at kita para sa mga magsasaka at mga nagproproseso ng nyog. Sinimulan ng Coco Biodiesel ang industriya ng biodiesel sa Pilipinas. Naging hakbang din ito para mapabilang ang ating bansa sa patuloy na umuusbong na biofuel industry. Katulong ang Integrated Research and Training Center sa mas komprehensibong paglinang ng mga imbensyon mula sa ating universidad. Ano kaya ang plano ng IRTC upang mas yumabong ang kalidad ng pananaliksik at inobasyon ng TUP? IRTC was mandated to do research, extension, training, and testing. It's a national center in engineering and technology. Expectation, they can see a high-end, a state-of-the-art equipment that they can use na maipagmamalaki nila that before they graduate, they use that state-of-the-art equipment. With the help, of course, with our president and with the administrators, paunti-unti makakapag-establish tayo ng mga magagandang mga equipment. And of course, dapat masabayan niya ng mga specialized na mga people na magtuturo, gagamit. Those equipments will be useless if walang experts. So, ang plan ko is to hire more researchers, more professors, para mas mapaigting pa yung research and extension ng IRTC. Likas na malikhain ang isip ng mga Pilipino. Ang mga imbensyon tulad ng kukustik, niyog at Coco Biodiesel ay mga patunay na ang natural nating kuryosidad ay nagsisilbing pag-asa ng ating bayan. Ang mga inobasyon na mula sa Technological University of the Philippines ay nagsisilbing inspirasyon at gabay para sa lahat. Ito ay patunay na ang talino at sipag ng bawat Pilipino ay para sa ating bayan at para sa mundo. Kaakibat ng buhay ang pagbabago. Ang patuloy na pag-usbong ng mga bagong teknolohiya ay tulak ng angking pagnanais nating umunlad. Sinong mag-aakala na mula sa simpleng prutas ay aabot tayo rito? Ikaw, hanggang saan ka dadalhin ng bunga ng buhay? Pasensya sa istorbo. Alis ka muna, Elisha. Huwag mo i-stop. Sige, alis ka. Gagalit. Sorry.